Ang misis ko, uhaw, kag indi makontento. Uhaw sa kwarta, kag indi makontento sa lalaki. Dear DJ Cory, itago lang ako sa ngalan nga Rolly. Nagdako ako sa probinsya, sa akon nga ginikanan. May negosyo sila nga hardware store nga nagabaligya construction materials. Sang bata pa lang ako, mahambal ko nga tanan nga kinahanglan ka gusto ko ara sa akon. Luwa sa isa ka bagay. Wala ako sa mga friends. Loner ako tungod. Ako na siguro ang pinaka mahuloyon nga bata sa bilog nga kalibutan. Wala sang tion nga nagbayaw ako sa klase para mag-recite o kung magsabat sa pamangkot sang teacher bisan balaan ko ang sabat. Pero mila ako nag-aisahanon sa eskwelahan. Kagbalay. Kung ginapamangkot ako sa mga classmates ko, nag-pretend ako nga wala may nabatian. Tungod sini, naluoy ako sa akong mga ginikanan. Gani bago ako nakagraduate sa elementary, nag-organize sila sang isa ka beach outing upod ang akong mga classmates. Ginsugat nila ako, or ginsugat nila ang akong mga classmates gamit ang duha namon ka multicab. Maayo man kag nagpasugot ang mga classmate ko kag mga ginikanan nila. Nag-enjoy gid kami tanan sa beach. Ginhimo ini sa mga ginikanan ko para maka-socialize ako sa mga classmates ko kag mangin friends sila. Nakabuli gid man ini kay pagkatapos sadto ginabugno na nila ako sa school. Kag amat-amat na nga nadula ang pagkamahuluyon ko. Sa nag-high school ako, may nakita ako nga babae nga para sa akon pinakagwapa sa bilog nga kalibutan. Itago ta siya sa ngalan nga Alessandra. Popular siya sa campus. Halata nga halin sa may kaya nga pamilya kay tanan niya nga mga bayo kagamit branded. Kilala man siya nga Queen Bee. Gani wala ako nag-dare bisan magtulok sa iya kay basi mahuyan lang ako. Pero siya ang first crush ko. Kagbaton ko sa kaugalingon ko nga hanggang pangarap ko na lang siya. Sa nakatapos ako high school, nag-eskwela ako sang civil engineering kay inigid ang handom ko ang kurso. Sa college, napabarkada ako sa mga classmates ko nga mahilig mag-party pero seryoso gihapon sa pag-eskwela. Sa isa ka party nga ginkaduan namo, nakita ko na naman siya. Ang babae nga para sa akon pinakagwapa sa bilog nga kalibutan. Ang akon high school crush nga si Alessandra. Nabuhi ang akon dugo sa makita ko siya. Nagwapa na gid siya. Pero sa sini nga tinion, nagka-guts na ako nga magpalapit sa iya. Nagpakilala ako. Obviously, wala niya ako matandaan. Sa bagay, hindi gid man kuya popular sa high school. Ginambalan ko siya nga classmates kami, kag parehas kami section. Syempre, classmates ka mo. Diba? Okay. Amo lang nasa bat niya. Nag-istoryahan na kami kadali, kag nabalaan ko nga nag-eskwela siya sang hospitality management. Samtang inasugid ko sa iya kung diin ako nag-eskwela, kag kung ano nga ako ng kurso, wala patay pasiplat niya sa iban. Halata nga wala siya sa akon at wala sa ako ng atensyon niya. Kag wala siya gana nga mag-istorya sa malawig sa akon. Chika na lang ta next time. Pwede ko makuha number mo. Text ta ka kung ma-push through ang high school reunion. Hambal niya sa akon. Sa nakuha niyang number ko, nagkadto siya dayon sa isa ka grupo nga hindi ko kilala. As expected, wala ako may nabaton nga text or tawag halin sa iya. I thought, amo na to ang ulihin namon nga pagkita ay. Hasta nga makagraduate na ako sa akong nga kurso, kag nangin license sa civil engineer. Nagtrabaho ako anay sa isa kadako a construction firm para makakuha sang experience. Until one day, samtang nagalantaw ako sang TV, nakabaton ako sang isa ka text message halin kay Alessandra. Nabatsyagan ko gid ang pagkuba-kuba sang dughan ko sang ginbuksan ko ang mensahe niya. Hi Rolly, do you want to have a drink with me tonight? I'll be in Smallville. Can you come? Nagreply ako sang, yeah, sure.
Nagkita ay kami sa isa ka bar pagligad sa isa ka oras. Naobserbahan ko nga dire-diretso ang iya nga pang-inom, kag wala siya masyado naghambal. Ako naman nagainom sang beer samtang nasabayan siya. Sa may tama na siya, hinali lang siya nga naghibi sa atubang ko kag nagsugid nga ginbayaan siya kuno sang nobyo niya. Sa katudog isang hibi niya, hindi malikawan nga tulukon kami sang iban nga mga customer sa bar. Hinali lang siya nga nagkupo sa akon kag nabatsyagan ko ang mga luha niya sa dughan ko. Nagpadayon siya sa pag-inom hasta nga natamaan na siya kahubog. Kag wala ako kabalo kung diin ko siya idulong. Wala man ko kabalo kung diin siya nagapauli. Ganigin pa ka maayo ko na lang dalon siya sa apartment. Sanggin pahigda ko na siya sa kama, hindi ako makapati nga upod ko ng dream girl ko. Kagara siya mismo nagahigda sa kama ko. Ginaobserbahan ko siya sang maayos ang nagakatulog, kaya hindi ko malikawan nga malunod sa iya nga katahom. Pila ka beses ko nga ginakusi ang ako nga kaugalingon kay basi nagadamgo lang ako. Naghigda ako sa sofa, hasta nga natulugan ako. Pagbugtaw ko, nakibot ako sa makita ko siya nga nagapungko sa atubang ko. Medyo malapit sa ako ng iya maaniya gaguya. Mahambal ako tani isang gulpin niya ako ginhalukan sa bibig. Amo atong una nga halok ako na first kiss ko. Wala ko kabalo kung insakto ang ginahimo ko pero ginailog ko lang kung ano ang ginahimo niya sa akon gamit ang iya dila kag bibig. Asa nga nabatsyagan ko na lang nga nagakupanay na kami. Sang hugot, samtang nagabayluhanay sang halok. Ginakwat ko siya pakadto sa akon nga kama. Ginuubahan niya ako. Kag amo man ang ginhimo ko sa iya asa nga parehas na kami nga hublas. Ginpadayon namo ng amon nga paghalukanay asa nga naghapon na ang pispis ko sa pugad ni Alessandra. Kahuluy man akoon pero amo atong una ko nga experience sa chukchak. Nabatsyagan niya ini gani siya halos ang nagahulag kag nagahatag direksyon kung anong dapat ko nga himuon. Kung paano ko siya ma-please. Kag kung ano ang madason ng mga posisyon. Mahambal ko nga experienced na siya. Kag hindi matupungan ang kalipay nga ginahatag niya sa akon samtang ginamaneho niya ako. Sang adlaw nga ato nanginaisa kami. Kag amo man ato ang una nga adlaw sang amon nga relasyon. Sa pagpadayon, nahibaluan ko nga naguntat siya sa pag-eskwela sang nagumpisa siya pakigrelasyon sa isa ka manggaranon nga businessman kay gusto siya kuno nga pakaslan sini. Naghanda na sila sang ila kasal sang nadiskubrihan niya nga nagapang babayi ini. 2 ka tuig na sila nga may relasyon kay hindi niya maintindihan kun nga nagluib ini. Ako na sigurong pinakagwapa nga babae nga nakilala niya. Tapos ipahilo niya lang ko. May problema siya siguro sa mata niya. Letse siya. Wala ko nanugon siya. Akig niya nga ginhambal sa akon. Nag-upod sila sa isa ka balay. Kag tungod bulagay na sila, wala siya sang may maistaran. Ganigin pamangkot niya ako. Kung pwede siya kuno ka-istar upod sa akon sa apartment ko. Tungod gusto ko siya, kag dugay ko na siya nga ginahandom. Nga man bimang balibad ko. Kag tungod wala siya nakatapos kag wala siya trabaho, nagapabilin lang siya sa apartment ko samtang ako naman nagatrabaho. May times nga nagagwa man siya, kag nakikipag-meet sa mga friends niya. Ayos lang sa ako kay balaan ko nga mabore lang siya kung magtinir siya sa sulod sang balay. May mga times man nga nagakaagahan siya pero okay lang gihapon sa akon. Ginatagaan ko siya sang freedom kay parehos kami nga bata pa. Kumbaga, enjoy life while you're still young. Nag-live-in na kami, kag ako ang nagagastos sa tanan nga mga kinahanglanon halin sa pagkaon, bayo, gamit kag iban pa. Balaan ko ang hilig niya nga mga gamit, tanan may tatak. Tungod amo ining naandan niya halin sang high school pa lang kami.
Gani, ginahatag ko ang gusto niya hasta sa masarangan ko. Buhay reyna siya sa poder ko. Ang pila ka bulan namon nga pag-upod nangin sobra ka malipayon tungod sa pagpalangga ko sa iya. Hasta nga may balita nga nag-abot sa amon nga nagabusong siya. Daog ko pa ang nagdaog sa first prize sa raffle. Tungod hindi ko lang mangin asawa ang dream girl ko nga si Alessandra. Mangin nanay pa siya sang akon nga anak. Mangin isa na kami kapamilya. Mangin tatay na ako. Ginpabalo namon ang good news sa akon mga ginikanan kag nalipay gid sila. Labi na gid si mama kag papa. Ginhambalan nila kami nga magpakasal dayon kag sila na ang bahala sa kalastuhan namon sa kasal. Gintuma namon ang gusto nila kag pakasal kami gilayon. Ginregaluhan pa kami sang ginikanan ko sang balay kag salakyan para makaumpisa kami sang maayo. Pagkatapos ang amon kasal, nagpadayon ako sa akong trabaho. Nagbukas ako sang kaugalingon ko ang opisina kag sa kaluoy sang Dios amat-amat nga nagdamo nga akon nga kliyente. Si Alessandra naman wala na gana magbalik sa pag-eskwela. Para sa akon ayos lang kay para matutukan niya ang anak namon. Pero sa paglakat sang panahon, nadiskubrihan ko nga wala si Alessandra sang interes nga maghikot sang panimalay o kun mag-atipan sang amon nga bata. Ang amon balay isa ka simple nga modern house nga hindi tama kadako pero masami ini nga mahigko tungod sa mga gamit nga mga nagalapta. May maid kami. Pero siyang nag-aalaga sa amon bata ni Alessandra. Sa tuod lang, magpuli ako halin sa obra. Ako pang gabulig at ipan sa bata kag panghimo sa balay. Hindi man kabalo magluto si Alessandra. Kung siya lang ang saligan ko, siguro instant noodles kag processed food lang permi ang kaunon ko. Okay lang sa akon nga hindi siya mag-obra sa sulod balay. Ang ginareklamo ko, hindi niya mahimo ang obligasyon niya sa anak namon bilang nanay. Ang amon anak, wala kaagi breastfeed. Hindi siya magpa-breastfeed kaya base ko na magluyloy ang dede niya. Umpisa sa naka-recover siya sa pagbata, nagbalik siya sa iya dating gawi. Permi lang siya nagagwa kag nagaparty nga daw dalaga lang. Kag kung magpuli siya, baho sang ilim nun. Ginasaway ko siya sa ginahimo niya kag ginahambalan niya dapat priority niya ang anak namon pero ginasabat niya ko nga bata pa kuno siya. So kinahanglan panginpuslan niya ang panahon nga hubin pa siya. Pagligad sang isa ka tuig na dugangan ang akon problema sa kwarta. Abi ko makatipo na kami sang kwarta tungod may mga regular na ko nga client pero hindi gali. Grabe ka gastador si Alessandra. Kung magasto siya, daw kaangay lang nga nagapamuksi kwarta sa kahoy. Ginarason niya ang anak namon permi lang kuno gapangayo snacks or need some vitamins. Baw. Pero hindi na matuod. Kay permi ko siya makita nga nagabakal sa mga bayo kagamit nga hindi man kinanglan. Mga branded nga bayo, bags, sapatos, accessories, makeup, gadgets, etc. Tapos kung magwa siya upod ang iya mga barkada, bati ko, siya pa ko nagapang libre. Sanggin saway ko siya sa mga gasto niya. Siya pang akig. Amo na ko ni nga daan, sanggin pakaslan mo ko. Kagdali lang, ngagin pakasawa mo ko para ano? Pasuksukon mo ko sa mga lusya nga bayo. Kag palutoon sang pagkaon di sa balay. Tanin ng asawa ka na lang sang maid. Amo nang sabat niya sa akon. Tapos naglayas siya dala ang bata namon. Nagpauli siya sa ila. Nagkadto siya sa ginikanan niya. Ang ginkakibot ko naakig pa sa akon ang ginikanan niya. Ambot kung ano ang mga ginpanugid ni Alessandra sa ila. Hambal nila, wala nila gintugyan ang ila anak sa akon para manginyaya ko. Ginpahog pa ko nila nga hindi nila ko nang pagpapulion si Alessandra kagang apo nila sa akon. Kung hindi ko pagsustentuhan si Alessandra sa amount nga gusto niya.
Wala ako may nahimo kundi sundo ng gusto nila. Kay palangga ako katama ang bata, kag hindi ko gusto nga malayo siya sa akon. Pero samtang nagadugay, nagalala si Alessandra. Bastante man ang ginahatag ko sa iya, pero may mga utang man siya gihapon. Kag naobserbahan ko nga nagalain ang iya nga pagdamod sa akon. Do permi lang siya nagairita or nagakairita sa presensya ko, kag wala na siya gana magipag-sex sa akon. Kag kung magdugid man kami, which is talagsa sa malaka na lang kung matabo, gusto niya withdrawal. Gusto ka tani nga mamanghuran pa ang anak namon. Pero hindi na siya. Maguba ko ng lawas niya. Isa ka adlaw pakadto ako sa office, sang na-realize ko nga may nalipatan ako nga importante nga papeles. Gani nagbalik ako sa balay. Naabdan ko si Alessandra nga may kaistorya sa iya cellphone, kag tungod nalingaw ini katama sa iya kaistorya. Wala niya mamulangan nga mamulalungan nga ara nagali ako sa likod niya. Daw ginakiligid siya sa iya kaistorya. Gani nagduda ako. Nagpalipod ako sa tukador. To cut the story short, nabatian ko nga ginatawag niya nga babe ang kaistorya niya sa cellphone. Kag ginaistoryahan nila kung diin kag ano oras sila makita ay pagkagabi. Nabatian ko pagid nga nag-I love you siya nga daw ginakilig pa matapos ang ilang istoryanay. Nagpawala lang ko nga nabatian ko ang tanan bisan nagpawala lang ako nga nabatian ko ang tanan bisan nagapalangurog ng unod ko. Ay, ara ka nagali? Ginakapada? Hambal ni Alessandra sa akon sang na mulalungan niya nga ara nagali ako. Kuan bago lang may nalipatan ko nga papeles. Hambal ko sa iya. Okay. Sabat niya sa akon. Ginkuha ko ang papeles ko kag nagsulod sa opisina, pero humana sa ulo ko ang plano ko nga sundan siya pagkagabi. Fast forward, ginsundan ko siya sa oras kag lugar kung diin makita ay sila sang kaistorya niya sa cellphone. Kag dito ko nabalaan niya ang lalaki nga i-meet niya ex niya. Ang manggaranon nga businessman nga nagbaya sa iya sang nagpakasal siya sa lain nga babae. Ginobserbahan ko sila sa layo, do malupok ang dughan ko kay saksi ako kung ano sila ka-sweet. Nagahungitanay, nagahalukanay, nagaagbayanay, grabe. Mabalaan mo gid nga may relasyon sila. Tanan nga ini nakuhaan ko sang ebidensya, naka-record ako sa cellphone ko. Sang saan niya pa ko ginatunto sang amo sini. Fast forward, ginsukmaan ko si Alessandra kag wala siya makapanginwala. Tungod ginpakita ko ang ebidensya. Baw siya pang maisog. Ginpahog niya ko nga malaya siya dalang anak namon. Wala sang pagpangduha-duha, ginpalayas ko siya. Layas to! Kag kun malayas ka, dalata na nga gamit mo, ibili ng anak ta. Kay wala siya sang maayo nga puturo sa nanay nga pareho simo. Hambal ko sa iya. Sino nagambal nga anak mo ni? Hindi mo ni bata. Balaan ko nga ang ginabusong ko kay William. Amo nang ginsabat niya sa akon. Hindi ako makapati sa nabatian ko. Wala na ako makahambal pa. Daw istatwa ako nga nagpilit sa ginatindugan ko. Ang matandaan ko lang, nagagwa na siya sa gate sang balay ko. Bit-bit ang anak niya nga nagahibi. Amo na ato ang last ko nga kita sa iya. Nagtry ko nga i-reach out reach out sa anak niya nga according sa iya hindi ko anak. Kaysa tuod lang palangga ako ng bata. Kag para sa akon wala siya labot sa sala sang nanay niya. Pero nakablock ako sa tanan nga means of communication sa ila. Wala man ako sang may makuha nga information sa mga ginikanan niya kay halata ang ginaapinan kay ginatabunan nilang sala sang anak nila. So, gintugyan ko na lang ang tanan sa Ginoo. Kag gintry ko nga mag-move on sa kabuhi ko.
Pero pagkatapos ang masobra isa ka tuig, nakibot ako sang nagkadto sa opisina ko ang mama ni Alessandra, bit-bit ang anak niya. Gusto ko na ako makita sang bata kay nahidlaw sa akon. Kag didto ko nabalaan nga si Alessandra na lagyo. Ginbilin sa ilang bata kay ginahunting inisang asawa sang kirido niya. Ginwarningan ko no ini nga patyon sang asawa sang kirido niya nga halin man sa dako kag may impluwensya nga pamilya. Sunod sa nanay ni Alessandra, ginpapalayo siya kuno sang kirido niya sa lugar nga wala nila mabalaan. Sa subong, permi na sa ako ng anak ni Alessandra, kag nagabulig ako sa pagpaeskwela sa iya. Hamal sang iban, ipa-DNA test ko ang bata para ma-confirm kung tuod gid man ang ginahambal ni Alessandra, nga hindi ko siya anak. Pero para sa akon, hindi na importante ina. Kay anak ko man siya o kung hindi sa dugo, natunaan ko na siya nga palanggaon gagabigon bilang kaugalingon ko nga anak. I just hope safe si Alessandra, kung diin man siya. I hope hindi ako magbugtaw isa ka adlaw nga may mabalitaan na lang ko nga may malain na natabo sa iya. Napatawad ko na siya. Kay malipayon kag kontento na ako sa kabuhi ko subong. May karelasyon naman ako, kag sa iya ko nakita kag nabatsyagan ang pagpalangga nga wala mapabatsyag sa ako ni Alessandra. Tani, maabot ang tinion nga magbalik na siya diri sa Iloilo kay para mahikot ko ng annulment namon. Ini ang akon handom kag pangamuyo sa subong. Ang matagaan sang tsansa nga magpalangga liwat. Sang hilway kag legal. Kay deserve ko ni. Kag deserve man sang babae nga kaupod ko subong nga madala ko siya sa atubang sang altar. Love, Rolly. Hi, loves! O especially sa mga loves naton nga may mga alaga nga manok, o di ba? Pamilyar ka bala sa Panamox Caplet? Isa ka caplet form ini nga effective nga bulong sa sakit sang inyo mga manok nga panabong or bisan ano pa nga klase sang manok. So amo ini siya ang Panamox Caplet. Ayun, kag may ara man sang Panamox Forte, Panamox Forte, water-soluble powder nga bulong para sa inyong mga piso nga panabong. Ang Panamox Caplet kag Panamox Forte ang pinaka-effective nga antibiotic caplet kag water-soluble powder nga mabakal sa Agrivet stores subong. Number 1 breeder choice kag tested and proven na sang mga sabungero.